Magandang umaga. Sama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Misa pasasalamat ng Bugia Family, Justinelli Marilim Hoco, Sorera Family, Fegat Dula Marsan. Para sa pansariling kahilingan ng San Diego Family, Evelyn Quesada, Joe and Marley Limhoco and Family, Letty Tamayo, Rhea Lucas, Alan and Marichu Valenzuela, Willie and Malu Martinez and Family, Marie Keremit, Joy Belcinco and Family, Ed and Noy Mubigia, Nenet Shoson and Family, Beth Sorera and Family, Renato Obilio Marsan, Feg at Dula Marsan, Lynn Bobby and Kaiselyn Gonzalez. Para sa kagalingan nila Flora San Diego, Nelly Di Guzman, Connie Asuncion, Nomar Kyle Isagani and Jose Shoson, Larry Caparas, Lucy Sanchez, Maria Olivia Vergara, Francisca Onson, Chichi Robles, Mark and Cherry Martinez and Family, Toto, Enzo, Josefina, Ignacio, Lynn Judith Talan, Mel Alona de la Cruz, Ricky and Melva Valdez, Margie Mortos. Para sa mga kaluluwa nila Father Joel, Rodolfo, Efren, Arsenio, Edita, Daniel, Maria Luisa, Gracia Victoria, Ruth, Lilibet, Zenaida, Nerissa, Father Vicente, Conchita, Josephine, Sergio, Jason Joseph, Boy, Pedro Sr., Wanaria, Zenaida, Lucille, Catalina, Jesus, Rogelio, Romeo, Cesar, Nieves, Telesforo Sr., Telesforo Jr., Yubolo, Benny, Lilia, Maria Isabelita, Benita, Encarnacion, Linda, Juan Santiago, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakaaalala. Marriage bans. Alexander Leandro B. de la Fuente, son of Alfredo and Evangeline de la Fuente, will marry Maria Cristina B. Diaz, daughter of Alejandro and Maria Tutsi Diaz, on October 10, 2021, in Our Lady of Mount Carmel, Project 6, Quezon City. Alan R. Saura, son of Raul Saura and Emmy Rosas, will marry Giselle O. Fabianes, daughter of George Fabianes, and Elizabeth Ogaro on August 28, 2021, in Santa Rosa de Lima Parish, Santa Rosa, Laguna. Timothy A. Pascua, son of Antonio Pascua and Maria Corazon Aleja, will marry Janine Carla B. Balao, daughter of Fernando and Chita Balao, on October 7, 2021, in San Pedro Calungsod Parish, Santa Cruz, Antipolo City, Rizal. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Bishop Robbie. ECQ na naman po tayo at talagang ang mga nangangailangan talaga na lalo pang naghihikahos. Ang lahat po ay nahihirapan na rin, pero kami po ay kumakatok sa inyong mga puso na sana ay makapagbigay po tayo ng kahit kaunti para sa mga nakangailangan ng diocese. Kaya po magkakaroon po ng telethon buong araw po simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, August 21. At ito po ay antabayanan nyo na lang po online. At kami po ay magkakaroon po ng telethon. Iba't iba po ang mangyayari, kaya maganda pong subaybayan. Maganda po tayong makilahok at tumulong. Hindi lang po kami basta manghihingi sa inyo, pero makikita nyo po kung sino na po yung mga tumulong, makikita nyo rin po saan papunta yung inyong tulong. Kailangan po na umaksyon ang lahat para sa mga nangangailangan. Sana po ay maantik ang ating puso para sa lahat ng nangangailangan. God bless you po.
Muli, isang magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng Banal na Eucharistia sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Atin ang simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ating ginugunita ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ipinahayag ni Papa Pio ika-12 noong ika-1 ng Nobyembre 1950 ang katuroang iniakyat sa langit ang parehong kaluluwa at katawan ng ating mahal na ina. Ninais ng Diyos na maliban si Maria sa pagkakaagnas dulot ng kamatayan. Sa kasalukuyan nakikiisa na sa kaluwalhatian ng kanyang anak si Maria na laging kaanib ni Jesus sa buhay noon at ngayon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Papuri Sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglayang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Inang aming mahal, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos,
sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, Ama kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda.
Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nanggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Umaga po, Father. Gayon din po sa mga nakikinig, nanonood sa ating online mass. Binabating ko po kayo ng isang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Ngayon nga ay dakilang kapistahan ng pag-aakyat ng mahal na Birheng Maria. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay iba sa pag-aakyat kay Maria sa langit. Ang kapistahan po ng Ascension na tinatawag natin, yung pag-akyat ni Jesus sa langit, ay March 25. Ngayon din naman ang Assumption o yung pag-aakyat kay si Maria, katawan at kaluluwa sa langit, ay tuwing August 15. Para at least hindi po tayo malito, no? Kasi marami din pong nalilito sa Ascension at sa Assumption. Pero ang pag-aakyat kay Maria sa langit ay isa sa mga tinatawag nating turo ng simbahan o yung tinatawag nating dogma, na kung saan pinagtitibay, pinatutunayan ng banal na simbahang Katolika ang turo na ito ng pag-aakyat kay Maria, katawan at kaluluwa sa langit. Yung tinatawag nating papal bull, no? At alam po natin na bukod sa Assumption, meron din Immaculate Conception, meron din yung Incarnation o yung pagsilang kay Jesus, at syempre yung si Maria bilang ina ng Diyos na pinagdiriwang natin tuwing January 1 o yung tinatawag nating Theotokos. So yun po yung sinasabi nating 4 na dogma ng simbahan na pinatutunayan na ang mga turo na ito patungkol kay Maria ay totoo sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa Kanya. Kaya mas maganda maging dito yung tuon ng ating pagdinilay
para sa kapistahan natin ngayon ng mahal na Birheng Maria. Tatandaan ninyo sa tagpo ng ating ebanghelyo, ito ay yung pagbisita ng mahal na Birhen sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Marahil parehas silang nagdadalang tao. Pero yung pagdadalang tao na iyon ay parehas silang sinorpresa ng Diyos. Kaya nga po, di ba, si Maria ay tinatawag nating pinagpala. Pinagpala. Pero hindi lamang si Maria, gayon din si Elizabeth dahil parehas silang kinasangkapan ng Diyos para matupad yung plano ng pagliligtas sa tao. Kasi kung hindi magbubuntis si Elizabeth kay Juan, at gayon din naman kung hindi magbubuntis si Maria kay Jesus, marahil walang plano ng pagliligtas ang Diyos. Pero doon pa lang ipinakita niya na tunay na itong dalawang ito ay pinagpala nga ng Diyos. Pero higit sa lahat, mas higit na pinagpala ang mahal na Birhen dahil ang kanyang nasa sinapupunan ay si Jesus na siyang magliligtas sa atin. So ang tanong ngayon sa atin, kung itong mga taong ito kinasangkapan ng Diyos, si Elizabeth at si Maria, kahit sino sa atin pwedeng maging kasangkapan ng Diyos para maghatid ng biyaya at pagpapala sa ating kapwa. At ngayong panahon ng pagsubok, ng pandemya, ng krisis, maraming pagkakataon na hinahamon tayo ng Diyos na maging tunay na biyaya. Hindi lang sa ating mga sarili or gawa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pero gayon din sa ating kapwa. Kaya ang tanong, bukod sa biyaya at pagpapala na tinatanggap natin, tayo ba ay nakakapagbahagi ng biyayang iyon, ng pagpapalang iyon? Tandaan ninyo, si Maria, sa gawa ng kahit na siya'y buntis, nagdadalang tao, nagawa pa rin niyang bisitahin si Elizabeth. At hindi po biro iyon kasi naglakad lang siya. At siya'y buntis. Pero yung paghahatid ng biyaya, naihatid niya, naibahagi niya kay Elizabeth. Tayo din po ba'y ganon? Naghahatid din po ba tayo ng pagpapala, ng grasya, ng biyaya ng Diyos sa ating kapwa? Pangalawang magandang puntuhin natin sa ebanghelyo natin ngayon ay ang awit ni Maria ng pagpupuri at pasasalamat. Dahil siya'y tumanggap ng abot-abot ng biyaya at pagpapala, kaya nga siya'y nakabuo ng isang panalangin at ito'y iniawit para maipakita yung lubos na pagpapasalamat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na Birhen ay imbitasyon sa atin na sa pagpapasalamat natin sa lahat ng biyayang ating tinanggap, wala tayong ibang gustong hantungan na marating kundi yung rurok ng kalangitan. Kasi yun din ang naging hantungan ng mahal na Birhen. Bagamat ang kaibahan nga lamang, ang mahal na Birhen ay walang bahid ni anumang pagkakasala. Gaya naman sa katahimikan ng kanyang pagtulog, sa katahimikan ng kanyang pagkatao, unti-unti iniakyat ang mahal na Birhen, katawan at kaluluwa sa langit. Gayon din po yung imbitasyon sa atin. Gustuin natin umakyat sa langit, pero yung paggawa ng mabuti habang tayo nabubuhay pa, habang tayo nandito sa lupa pa, ay ibinibigay sa atin yung pagkakataong iyon sa araw-araw. Kasi gusto natin yun din ang maging hantungan natin. Kaya nga ang mahal na Birhen ang siyang ating inspirasyon sa pagdiriwang ng kapistahan ng Assumption ngayong araw na ito.
Kung tayo ay nakatatanggap ng biyaya ng pagpapala, katulad ni Maria, ganun din bang ating pasasalamat? O madalas ba kapag imbis na magpasalamat ay nagrereklamo pa tayo? Or marahil ikinukumpara pa natin yung iba sa ating mga sarili? Or kaya naman nakikita natin yung pangit na sitwasyon natin kumpara sa sitwasyon ng iba? Imbis na magpasalamat tayo sa Diyos. Pero tatandaan natin sa ating kababaang loob, sa ating pagkapit sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo tayong kinahahabagan ng Diyos. At yun yung gusto niyang ipakita sa atin sa panalangin na ito ng mahal na Birheng Maria. Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa pagpapatuloy natin ng paggunita sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na Birheng Maria sa langit, naway tayo'y matuto rin na magpasalamat sa araw-araw. Naway tayo ay patuloy din na magpuri sa Diyos sa araw-araw. Hindi man tayo nakakapunta sa simbahan para makiisa, makipagdiwang, tumanggap ng banal na komunyon, magpasalamat pa din tayo kasi nakikiisa tayo sa pamamagitan ng online mass. Nakapagdadasal tayo ng spiritual communion. Magpasalamat tayo kasi ginigising pa rin tayo ng Diyos sa araw-araw. Magpasalamat tayo kasi hawak pa din natin yung biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ganon din sana yung isip natin, yung puso natin, katulad sa mahal na Birheng Maria. Tumanggap tayo ng biyaya, ng grasya, ng pagpapala. Ugaliin din natin na magpasalamat tayo sa lahat ng grasya, ng biyaya na iyon. Upang dumating man tayo dun sa punto na kung saan hihingin na ng Diyos ang ating buhay. Katulad ng mahal na Birhen, malaya tayong makakaakyat at dadalin ng mga anghel sa langit. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin iyon sa ating mga panalangin. Nanawa ang grasya at pagpapala ng Diyos ay patuloy na bumuhos sa atin. Sa kabila ng hirap, pasakit, pangamba, pag-aalala, sakuna, sakit, kahit anong paghihirap na pagdaanan natin, naway matutunan natin na magpasalamat sa Diyos. Sapagkat sa bandang huli, wala tayong ibang gustong hantungan, kundi kung saan andoroon ang ating Ama sa langit. Katulad ni Maria, naway maging inspirasyon natin siya sa kababaang loob, paggawa ng mabuti, upang nang sa gayon, yun din ang ating maging hantungan. Amen. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Makyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos Ama upang katulad ni Maria, makibahagi din tayo sa kaluwalhatian ng kanyang anak na si Jesus sa kanyang kaharian. Kaya't ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maihatid nawa ng Santo Papa, ng mga obispo, pari at diakono, ang pag-asa dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo
sa daigdig na tigib ng pagkamuhi, digmaan at pagkakawatak-watak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pumunta nawa ang ating mga pinuno at lingkod bayan tulad ni Maria sa kaburulan ng pangangailangan upang makapagbigay tulong sa mga kapatid nating nabiktima ng karahasan at nasalanta ng sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isabuhay nawa ng lahat ng sumasampalataya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagsimba sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain nawa ng Panginoon silang gumagawa ng mga dakilang gawain para sa mga may sakit, inaabuso, nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa ng ang mga yumao naming mahal sa buhay sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit, kung saan iniakyat ang Birheng Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin sa langit, tanggapin mo ang aming kahilingan at pabanalin mo ang iyong simbahang ngayon nagdiriwang sa pag-akyat sa langit ng inang iyong anak. Dulutan mong maghatid ng lubos na kagalakan ng kanyang pamamagitan para sa amin habang aming kinasasabikan ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit na tanging sambayanang sa iyo'y nananalig, ay pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, noong siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ngayon ay sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami Ngayon, ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. para ng papatawan namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso. At Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Samahin na paalam ng araw. Samahin na paalam ng araw sa pag-ihip ng aming kahapunan. Palapal kong init ng iyong pag-ibig sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin ay agang nagsinisig, umaanda, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahinlayin, Inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak ay irog ko, Inay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Announcement lang po, at pagkatapos po ng announcement, meron lang pong teaser na ipapalabas para sa mangyayari pong telethon sa susunod na Sabado, August 21. The Diocese of Novaliches will be having a telethon project with the theme Tinapay Ko, Handog Ko on August 21, 2021, Saturday, from 7 a.m. to 7 p.m. at the Roman Catholic Diocese of Novaliches Facebook page. The beneficiaries of this online project are the poorest of the poor in the diocese who are directly affected by the pandemic.
Please watch and support the cause. Maraming salamat po. So muli po ang paanyaya ng pagsuporta at pagtulong sa atin pong gagawing diocesan or Diocese of Novaliches Telethon. At lahat po ng ating malilikom sa telethon na ito ay siya pong ating ipantutulong sa lahat ng mahihirap na nasasakop po ng ating diocese. Mga komunidad, mga parokya, mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa niya ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating misa, humayo kayo't taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. All that I am sings of the God who brings new life to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul give glory to the Lord, rejoicing in my saving God, who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed, for God
what first marvels in my sight, and holy, holy, it's God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. O Maria, aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin naming dalangin. Gabayan sa tuwing aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz,